At ayan na po ang unang batch ng halo namin. 15 bags o 16 bags. Mayroon pang higit kalahati. So naghahalo pa tayo ng pangalawa. Ayan po, isang magandang araw na naman sa atin lahat. At dito na naman tayo, bumabalik na naman tayo sa ating video, sa ating content sa buhay. At tungkol po ito sa paggagawa ng bahay, mga kabahay. At ito nga po, ipapakita ko sa inyo yung mga pamaraan namin pagdating natin sa pagkakabit ng reverse. Ito yung tawag na one way slab, pero matibay po ito. At kinamitan po natin itong mga extra bar. Ngayon, tutorial po natin, paliwanag natin sa inyo kung paano po yung mga pamaraan namin. Bukod po sa mga ginagawa namin sa iba na two way slab. Yan. Ito naman one way slab lang po ito, pero matibay naman po ito. 100% tamasahan. O sige, at bago tayo matuloy-tuloy sa ating video, please follow my page Romeo Mindanao TV. Sa aking Facebook account ay Romeo Hongko. Sa akin naman YouTube channel ay Romeo Mindanao TV. Pasupport na rin sa aking kaibigan sila Lagataw Vlog. Okay, at bago pa tayo matuloy-tuloy sa ating video, pakishare na lang video natin mga kabayan sa gusto pang matuto. At sa nakaintindi na po nito, hindi na po natin kailangan ipaliwanag sa kanila ang mga gawain na ito. Okay, pindutin na rin ang notification bell para update kayo sa ating upload tayo ng mga video. Huwag na po natin patagalin at start na po tayo. Ayan po, ipapakita ko po sa inyo kung ano yung mga pamaraan namin dito pagdating dito sa paglatag ng mga bakal. Ito po yung ginagawa namin dito, ay yung kapal po ng steel deck nito. 0.0 o 0.1 pang kapal nito. Kasi ang pina-order ko po sa mayari ay 0.8, pero mas makapal pong dineliver. Kaya mas mainam, mas matibay. Ngayon po, ipapakita namin sa inyo ang tamang pagkabit ng mga bakal. Sa mga nakakalam na nito, hindi na po natin kailangan paliwanag sa kanila ito. Kasi siyempre, sa mga gumagawa ng bahay, ang mga construction, ay alam na po nila mga ibang pamaraan. May ginagawa rin po kami na mga bahay, ang pamorma ay plywood o steel deck. Pero sa ngayon, halos steel deck na po ang ginagamit namin. Para iwas na po kayo sa mga panukod, sa maraming pamorma at sa mga pang-bracing. Ngayon, ano nga ba ang maganda sa bahay nyo para matibay? Pero ang tama naman pagkabit nito ng mga reverse na ito, pag steel deck po ginagamit, lalo pag ito makapal, pwede na po kayo mag 30 cm ang pagitan nito. 1 foot po ang pagitan. Okay na po yan. Pero ang ginawa po namin ay 20 cm lang po ito ang pagitan ng bakal namin. Nakadiretso doon. Mayroon pa dito sa part ng yan, nakita nyo naman, 20 cm po yan. Kahit saan naman po na bahay, 100% po na matibay na po yan. Ngayon, mas lalong titibay ang bahay nyo conforme po sa lugar na pinagagawa nyo. Kung dadami ba ang tao, kailangan maglalagay rin po kayo ng extra bar. Ang extra bar po ay ito po yung tatawag na putol na bakal, tulad nito. Ayan, pumutol po kami ng 2 meters. Ito 2 meters po nga ba niyan. 1 meter po mula dito. May nakalagpas po siya ng 1 meter. Ganon din po dito 1 meter. Conforme po sa layo ng pagkakabitan nyo, conforme po sa haba ng extra bar nyo. Ang ginamit din po namin extra bar dito ay 12 mm. Kaya kung pagbasihan nyo, kung haharap tayo dito, 4 inches na lang po yung pagitan nito. Yan. Ganon po ang kailangan nyo sa bahay. Kasi ang dagdag puwersa po ito yung extra bar na to. Yan naman, maging canopy naman yung sonahan na yon. Terrace na po ito. Yan, sa gusto po matuto pagdating sa bahay, sa paggagawa ng ganito, so pwede nyo po sundan dito sa aking YouTube channel, Romeo Mindanao TV.
Ang pinaka-importante po, ang bakal nyo dito ay nakapasok po sa ilalim. Ito nakakapasok po dito. Siyempre nakita nyo baba yan dyan. Ibibenta lang po natin yan para may angat dito yung bakal na to. Ito sa mga part. Ayan, nakita nyo naman, oh. Papasok naman ang daliri dito. Oh, yung daliri. Basta wag lang po siya masyadong dumikit. May part man po na dumikit, iangat na lang po natin yan. Hindi man po talaga maiwasan po yan. May didikit sa steel dick. Kailangan niya maglagay kayo ng spacer, lalagyan niyo na po ng spacer yan. Ito, iangat-angat pa ito. Yung mga gitna na yan. Ngayon pagdating naman po sa gilid, ito naman po yung sitwasyon dito. Ito na po yung pinaka gilid ng pader kung sakali magpapader na kami. Pero siyempre magpapader po kami dyan. Hindi na po kami naglagay ng biga sa part na to. Part ng gilid, ito, kita nyo naman may kitbahay, di ba? Kasi nga may hollow block pa po sa ilalim yan. Tutumbukan po ng hollow block. Aabangan po namin ng bakal yan pababa para doon sa dowels. O nakita nyo naman lahat yan may mga extra bar o sa top bar. Iba naman po yung tatawag na bottom bar, siyempre sa part naman ng baba yun. Abang-abangan nyo to kasi marami pang kaganapan dito. Hanggang doon po yan. Kung nakita nyo mabuhusan namin yung medyo malapad-lapad na to, ganun din po sa karugtong nito. Dito rin po yan matatagpuan sa Nasugbo, Batangas. Pero sa ngayon marami rin ang nagtatanong sa atin na gusto rin magpagawa ng bahay. Nagkataon naman na may project tayo dito sa Batangas, kaya hindi po natin sila isasabay. Kasi ayaw rin po namin may sabay yung trabaho na tapos may stress lang po tayo. Kailangan tutok po tayo sa isang trabaho. Sa mga nakukomment po tungkol po sa SRC panel, gumagawa pa rin po kami ng SRC panel basta po may budget kayo conforme po sa lugar na pagdadalhan nyo. Sa may mga nagtatanong po sa akin tungkol sa SRC panel, pag medyo malayo-layo na po ang pagdeliveran, may charge na po yung pagdeliver ng SRC panel. Ang habol nyo lang po doon ay ang tibay ng bahay. Lamang na po kayo pagdating sa lindol ang SRC panel kasi wala pong mabigat doon. Pwede rin po yun sa second floor, pwede rin po sa hagdan, pwede rin po pang pader, pwede po kahit saan ang SRC panel. Pang division o pang bubong. Ito po ang pinag-usapan natin dito ay kung paano po ang pamaraan namin dito pagdating sa mga rebars. Pwede naman po na gamitan nyo to ng internet kayo, 10mm, pwede rin po yan. Conforme na po sa didiskarte ng manggagawa. Ito po kasi resort po to yung lugar na to. Kaya pinapatibay talaga nung may-ari ito gawa ng bubol yung buong tao dito. Pagdating po ng summer, dadami po ang tao. Ayan po, may pinuputol na po tayo na 2 meters. Para po yan sa mga pangdugtong natin. Yan po, pinaka-importante po sa lahat-lahat ay maglagay po kayo ng mga extra bar. Yan. Unang layout nyo sa bakal nyo, pwede kayo mag 20-20. Tapos pag nilagyan nyo po ng extra bar yan, maging 4 inches na lang po yan. Tama ba? Kasi ang 20 cm ay hindi po makalayo yan sa 8 inches. Naging 4 inches na lang po pag naglagay kayo ng extra bar. O sana po may natutunan naman kayo sa konting pamaraan kung ano po mga diskarte namin pagdating dito sa pagkabit ng bakal. Siyempre una-una ay nakaskwala po kayo dito sa mga dulo-dulo. Yan, nakita nyo, nakaskwala po kami. Ayan. Kasi pupormahan pa po natin yan dyan. Abang-abangan nyo po ang kabuuan ng bahay na to sa next video natin. Ngayon po kung plywood naman ang gagamitin nyo, pamorma, pwede rin na po naman yan. Yun nga lang, dadami lang po talaga yung mga panukod nyo sa ilalim. Kasi kami, sinasuggest na po namin sa may-ari na dapat steel dick na po ang gagamitin para minus gastos po pagdating po sa mga bracing at sa mga forma-forma. Siyempre natural, gagamit tayo ng kukulamber dyan pagdating sa mga poste na yon para paglagay natin ng mga stirrup. Okay.
At ito po yung sitwasyon sa taas. Ngayon bababa po tayo para po makita nyo naman yung baba, kung ano po mga tukod ang ginawa namin doon. O yan, sa gusto pong magpagawa, PM na lang po sa may katanungan, tatanungin na, sasagutin po natin yan sa maabot natin makakaya. Pero pagdating po sa bahay, sagutin po natin yan. Siyempre ang mag-electrical nito, kundi ako pa rin ang mag-electrical nito. Lahat naman po pagdating sa bahay, kaya po namin gawin. Basta kaya po ng budget nyo, wala pong problema, pag-usapan po natin. Kahit ano pong design ng bahay nyo, basta kaya po ng bulsa nyo, gagawin po namin yan. At kung makakasundo po tayo sa presyo, walang problema, pwede namin gagawin. Ayan, ito na po yung mga sinasabi namin sa inyo mga kaibigan. Kung ang gamitin nyo ay mga tubular, may 2x4, pang balagbag namin, 2x2, nas depende na sa available na gamit nyo. Yan lang po, tutukuran nyo lang po siya ng 2x2 na tubular. Wala na po kayong pangamba dyan na magkaroon pa po ng problema yan. Kasi unang-una, ang ginamit natin dito ay 2x4 pag ano, no? O mayroon pa nga sa taas na 2x4. Kaya, yan lang po makikita nyo sa sitwasyon na yan. Ganun lang po kadalang ang tukod. Ganun po katipid pagdating sa mga materials. Pero kung gumamit po tayo ng mga kahoy dito ng kukulamber na pantukod, ay mas dadami po talaga. Kasi may mga bracing pa sa baba, gitna at saka taas. Siyempre, ang pamaraan dyan pag steel deck, nauna po yung biga na bubuhusan. Ayun, di ba? Patipid na po kayo sa ano, mga kahoy-kahoy. Ang kailangan nyo lang po na kukulamber ay dito sa tapat po ng poste. At siyempre sa naka-overlap na yan, sa pinaka-teres-teres. Ganun lang po ang magagamit nyo na kukulamber. Natural po na kailangan natin ng kukulamber kasi gawa ngang pag nakabit po tayo ng mga stirrup sa poste ay kailangan po yan na papatungan. At ayan na nga po ang ginagawa namin dito sa lugar ng Sugbo, Batangas. Sana po sa konting pamaraan ay minabibigyan naman kami sa inyo ng konting kalaman at tutorial sa kabit ng mga bakal namin sa taas o pagkabit namin ng mga panukod. Ayan, nakita nyo naman. One way slab pero matibay po yan. Bukod naman po sa ginagawa namin iba na two way slab. Forme po sa budget nyo, pagkaya ng bulsa nyo, walang problema. Kahit ano pang design pakabit nyo sa amin, kung ano pang laki ng bahay nyo, basta nakasundo po tayo. Okay, at pasensya na po sa mga nagtatanong dyan na hindi natin masagot-sagot yung tungkol sa paggawa ng bahay na hindi namin kayo mapuntahan kasi nga malayo kami na sana Sugbo, Batangas sa project namin. Pero ang lugar namin ay nasa Bulacan na po kami nakatira. Okay, sana bago matapos ang video natin, huwag kalimutan na i-share po ang video natin at sa aking Facebook account ay Romeo Hongko. Sa aking YouTube channel ay Romeo Mindanao TV. Okay, pasupport na lang sa akin. Bigyan natin sila Gataw Vlog. Sa kanyang Facebook account ay Pits Balanggit. Hanggang dito na lang po yung video natin at magandang araw sa inyo lahat. Bye bye.